Honestly, parang ang trabaho nito. Ayan na sinasabi ko. Parang ang tigas ng mukha ko dito sa kaliwa. I cannot. Ang kapal ng itsura. I don't like this. Stop making excuses sa mga product kung hindi siya nag-work, hindi talaga siya nag-work. It's actually depressing. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Kakagising ko lang. Kaya medyo maga-maga pa yung mukha natin tsaka yung mata natin. How are you? Requested itong video na to. We have the newest Bare & Bliss 2-in-1 foundation and the foundation balm. So, itry natin to. And also, meron din akong kinuhang quad na eyeshadow palette. Ayan, itatry on din natin to, swatch and try on. Let's start with, unahin natin guys? Kasi gusto ko sana side by side. So, let's see, kasi dalawang magkaibang base kasi ito. Yung isa foundation talaga, yung isa is foundation balm. So, I'm excited dito sa foundation balm. Ang kinuha kong shade ay LN0. L stands for skin tone light, tapos undertone neutral, and 0 undertone intensity. Tip! Pagka hindi nyo alam kung anong undertone nyo, go with neutral. From there, yeah, marirealize nyo naman, ay parang kulang sa warmth. Parang kulang sa coolness. Oo. Kasi sa totoo lang, ngayon guys, mula nung nag-Met 500 ako, hindi ko na alam kung anong undertone ko. Too yellow na yung mga usual na ginagamit ko before. Dati kasi warm talaga ako. Hindi ko alam kung dahil nagle-level up na rin yung cosmetics industry natin, local. Hello, dati wala namang undertone. Ang daming innovation, so kailangan matutunan din natin yan. Dati, Diyos ko po, mabibilang sa daliri yung mga shades dati, diba? And mostly mapuputi. Ang swerte ng generation ngayon kasi hindi nyo naman pagdadaanan yung before na talagang iilan lang. Ay naku, ang haba na ng litanya ko, no? Magsimula na tayo dito. Sa mga bago din, ayan, yung iba kasi parang, bakit ganyan yung salamin? May film yan, always. Most of the time, parang 99% of the time, pag nag-unbox ako, laging may film yung salamin, ha? Kaya don't forget, tanggalin niyo yung film. Ang cute na itsura niya sa totoo lang. This is the cutest cushion. I know, foundation balm pala to. Pero parang yung lalagyan niya is pang cushion no? Pero ang cute-cute niya. Guys! Ang cute niya kasi square siguro, kaya A touch of matte perfection. Oh, balm talaga. Okay, ganito yung itsura niya. Again, ang shade na kinuha ko is LN0, Light Neutral 0. And let's swatch. Oh my gosh, kinakabahan ako. Medyo warm siya, kahit neutral. So, this is neutral na. Oo, para sa kanila. Pero para sa akin, parang medyo warm pa siya, But it looks nice. Bago natin i-apply yan, nakalimutan ko mag-sunscreen. Sunscreen muna tayo. I will use yung Rake Skin. I love this. Nakaset na ang ating sunscreen. So, natin ilalagay yung foundation balm. Parang gusto ko dito kasi mas marami akong blemishes on this side. Oo, lagi talaga yan. Left side talaga ang problematic sa face ko. Ano bang instruction dito? May pangalan pa yung LN0. Oatmeal pala siya. Bloom Matte High Cover Foundation Balm. Double lock technology, meron siyang 8-hour oil control, acne skin friendly, and meron siyang SPF 50+, PA+++, in vitro, creates long-lasting blurry matte finish makeup. So, wala siyang paraben, alcohol, talc, BHA, BHT, gluten, joyful, clean beauty. Instruction! Apply to well-moisturized skin. Start with a small amount of foundation. Build up as needed. Blend to your desired coverage with a puff. Okay. So, foundation balm lang siya. Wala naman extra kailangan na. Same as your normal foundation. So, maglalagay lang muna ako paunti-unti. Yun naman ang instruction. Paunti-unti lang daw. Okay, let's apply. Parang hindi pwede yung ganon. Ang dami nakukuha pala pag puff. Konti-konti lang. Honestly, parang ang trabaho nito. Sa totoo lang. Ang light yata sa akin ito. May tagging na siya sa skin once na mag-set. I don't like this. Parang ang hirap niyang gamitin. Tapos pag hindi mo binlend kagad, nagsiset na siya. Hindi pa ako tapos, nagsiset na siya. I don't like this. Parang mas okay siya pang spot conceal na lang. Pag mabagal ka dito, ang bilis niya mag-set. Hindi pwede dito yung babagal-bagal. Yung mga nagmamaganda, hindi pwede. Kailangan mabilis ka rin mag-blend. So, ito siya. I don't like it. In fairness sa kanya, nag-brighten yung skin ko. And para ako nag-powder. And medyo matte talaga siya. This is very mattifying. Paano pag dry skin? Di ako na-emphasize. Ayun na.
Ayan na. Ayan ang sinasabi ko. Dapat yata nag-moisturize ako ng bonggang-bongga, okay? Normally kasi okay na sa akin yung sunscreen. I have oily skin. Pero, ayan. Iniisip ko pa lang yung mga dry skin pips. Ito na. Oh, represent. Ito kagad yung napansin ko. Oh, ayan. Oh, nagsettle siya dun sa mga dry patches. So, ewan ko. Sana nakikita nyo ha. Ayan, oh. Ito, nakikita niyo yan? Ayan. Oh. Yun pa lang yung iniisip ko kasi this is very matte. Walang hydration whatsoever. Parang hindi niya ginawang healthy looking yung skin ko. Pass kagad sa foundation bomb. Pero, wait lang. Try muna natin tong foundation. This one is liquid, I think. Tapos, and then, gamitin natin to pang spot conceal. Baka mas okay pagka ganun. Okay, I have 2 shades. Hindi ako makapili dito ng tamang shade. Sa true lang. Kaya sabi ko, kunin ko nga dalawa para if ever. Yung isa darker. Para i-mix ko na lang siya together. Hindi ko alam kung nahirapan ako o hindi na available yung gusto kong shade. This is the Blue Matte Stay Confident 2-in-1 Foundation. Ito yung itsura. Ay, ang cute! Ay, ang cute naman ito. Akalain mo yun. Akala ko, ito na siya. Meron pa something dun sa taas. Kaya pala siya 2-in-1. May foundation ka na, tapos may concealer ka pa dun sa taas. Ang cute naman ito. May salamin pa siya dun, oh. Oo nga, no? Magandang innovation yan, ah. Si Honey is MW1. Medium, warm, tapos 1 yung undertone. So, ganun yung shade, shade names nila. So, ito si Honey. And then, ito si... sobrang puti. Swatch din natin yung kanyang concealer. Oh my gosh, ayan na. Which one is which? Kasi walang label to. So, kapag dalawang shade, maguguluhan ka na. Okay, ito yung Honey for sure. Si darker siya. Ito yung concealer. So, dapat naman talaga mas lighter. Especially kung siya yung ilalagay mo sa under eye area. Ito yung foundation ni Pearl. Ito yung concealer. This one's Honey, and then ito yung concealer niya. Ang gagawin natin is paghahaluin natin si Honey and si Pearl. Actually, konti lang ni Pearl. Half pump lang. 1 pump kay Honey, half pump kay Pearl. Kasi masyado maputi. Where's my spatula? Hindi ko makita yung spatula ko. Yung dulo ng brush, yun na lang gagamitin ko. Okay, to mix it. Okay na kaya to? Shade ko na kaya to? Let's see. Hopefully, okay na yan. Let's get a brush. Mas maganda... Definitely ito. Yung foundation bomb, parang pang spot conceal ko lang yan. Ayan, mas okay to. Tapos mas feeling ko hydrated yung skin ko sa kanya compared dito sa isa. Ito na lang, very super matte. So, okay lang kaya. Patungan natin, sige. Pero kailangan ko mag-mix ulit. Pero din siyang SPF, guys, ha? SPF 50+, PA+++. At ang laman niya ay 20 ml, 1 gram yung concealer. Long-lasting, high coverage, and transfer-proof. Regular price is 699 pesos. Itong 2-in-1 foundation nila. Itong foundation bomb, original price is 899. Medyo mahal, ah. Ipapatong ko na tong isa. Kasi parang ang dry ng skin ko dito sa kabila. Oh, hindi nawawala yung tugging. Kasi nag-set na yung foundation natin. So, parang may tugging talaga siya. Kaloka. You know, parang ang tigas ng mukha ko dito sa kaliwa. Nakakatigas ng mukha pala yan. Okay, maglagay na rin tayo sa neck. So, ayan siya. Grabe yung coverage nito. Fairness sa Blue Matte. I cannot. Hindi ko na makita yung skin ko. Alam niyo yun, sobrang coverage ba hanap mo? So, ayan siya. Side by side. Umayos yung itsura nito. Nung nilagyan ko nitong 2-in-1 na foundation. This one's promising, ha? Pero grabe. Foundation day levels. Halos hindi ko na nga rin makita yung pores ko. Oh. Grabe yung coverage niya. Pero ito nafe-feel ko mas thick kasi nga naglagay tayo ng foundation bomb. So, may heaviness sa kanya. Ito is forgiving. But, meron tayong concealer na kailangan pang subukan. Naku, paano kaya itong concealer? Magmi-mix din ba ako? Tingnan muna natin. Baka pwedeng pang spot conceal tong isa. Pipili lang ako ng spot. Yung dito sa baba, yung foundation bomb yung ilalagay ko. Dito na lang sa taas. So, si Honey na concealer ito. Okay. Hindi ko gusto yung feeling niya pagka hinahawakan mo yung skin. Naririnig nyo? Parang sobrang madikit. So, yung concealer nilagay ko dito sa taas. Hindi ako maglalagay sa under eye area. I have a bad feeling na hindi ko siya magugustuhan sa under eye area. Kasi ngayon pa lang, na-emphasize na yung fine lines sa ilalim ng mata ko. Foundation balm siya yung ilalagay natin sa baba. Actually, ako naghahanap ako na talagang pang long lasting. Pag nag-spot conceal ako, tinatouch up ko pa yan. Midday. So, naghanap talaga ako ng concealer na talagang, you know, hindi gagalaw kaagad-agad. Or kahit man lang sana, mas matagal before ko kailangan pa mag-touch up. So, let's try yung foundation balm. Ilalagay ko siya
doon sa mga blemishes. And since mabilis siya mag-set, i-blend ko na rin siya kagad. Hindi ko na siya ibababad. Light pa tong nagamit ko. Light siya, no? Kunin natin si Honey. Kasi light siya eh. Para lang matimpla ng konti. Sana makatulong yung sobrang lagkit niya na feeling. Alam mo na, naalala ko dito, yung Naturactor. May mga nagre-request pa rin sa akin, no? Nagawan ko na ng review yun before. Yeah, mabigat siya. Parang ganito. Isa sa mga downside yun. Maganda siya, oo, yung coverage, oo. Kaso, yung feeling, alam mo yun, ang init-init pa man din dito sa atin. Siyempre, mas gustuin natin yung lightweight, diba? Ako, mas gusto ko yung ganun. Ayoko magtiis ganda. So, ayan na. Yung todo na pagbe-blend ko, parang medyo lighter pa rin talaga siya. Grabe, ang kapal. Ang kapal ng itsura. Pero tingnan natin kung magto-tone down siya. Nakalimutan ko sabihin, gagamitin kong pang set is itong Strokes Perfect Veil Setting Powder. Set lang, hindi ako magbe-bake. And translucent pala to, guys, ha? Guys, kilay pa lang yung natapos ko. Parang, I don't like this. Tingnan niyo yung under eye area ko. Ito medyo forgiving pa eh, pero ito grabe. Parang tsaka yun dito parang naaagnas yung itsura. Sobrang cakey. Ano ba yan? Kahit sa nose, dito pa lang eh. Itong nose ko, nakikita niyo ba yan? I cannot dun sa pag-cake niya. Tsaka I have textured skin. Talagang na-emphasize nung foundation balm. Ito, okay pa sa akin to eh. Itong side na to. Okay pa sa akin, pero parang medyo drying siya. Bloom matte. Hindi ko na talaga na-enjoy yung sobrang matte na foundation. Alam ko na-mention ko na to dati. Parang pinaparealize na sa akin na tumatanda na ako. Oo, na magka-40 na ako. Ganun feeling. Pero hopefully, makatulong yung aking oiliness. So, tingnan natin pag nag-oil up na later on. Baka naman sa umpisa lang yan, diba? Meron nang nangyari sa akin ganyan before. Nung umpisa, okray talaga ako dun sa product. Pero after a while, nung nag-oil up na ako, gumanda siya sa skin. So, binibigyan pa kita ng chance. Okay, balik ako later, guys, ha. Lumipat talaga ako sa ibang camera kasi to confirm kung totoo ba itong nakikita ko. At saka, ibang lighting. Tingnan nyo naman yung ilong ko. Nagbe-blend lang ako ng contour. Na. Tingnan nyo, parang ngayon ko lang ulit na experience yung ganyang level ng para siyang aagnas. What's wrong? Nagbe-blend lang ako ng contour. Inaano ba kita dyan? This is not working for me. Nag-quick break lang ako, guys. Lunch break. And pagbalik ko dito, hindi talaga siya okay. Burado na yung nasa ilong ko. Andito na naman tayo. Alam ko may magsasabi naman, kasi hindi ka nag-prep, hindi ka nag-moisturize. Kailangan moisturize yung skin mo. Kailangan well-prep. Stop making excuses sa mga product. Kung hindi siya nag-work, hindi talaga siya nag-work. Kahapon nag-test out ako. Sunscreen lang din yung gamit ko. But it worked. Kahit hindi ganun ka well-prep yung skin ko. So, yun nga yun eh. Stop making excuses pag hindi talaga siya nag-work. Which is why hindi talaga ako nagpa-primer pagka nagtetest ako ng mga bases. Kasi pag yung base na yan ay umeffect sa'yo ng walang primer, it's a good product. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng additional product. Actually, parang advantage pa yun as consumers. Advantage yun sa atin kasi less product, diba? Kaya, eto na nga, tatanggalin ko na siya kasi I didn't like it. Both sides. Kahit ito nung nakita ko yung mga dry patches dyan, hindi ko yan nakita kahapon. Ngayon nakita ko siya. It's actually depressing. Naka-experience na ba kayo nun? Yung meron kayong tinry na produkto tapos parang imbes na feeling mo gumanda ka, parang nag-iwan pa ng marka sa'yo na parang pinarealize sa'yo na ay hindi talaga maganda ang skin mo, girl. Ito yun. Kaya, I'm gonna wash my face and I will be back ng iba yung susuotin ko na, and then we'll try this. Ito na lang yung i-review natin, okay? I didn't like them. Pareho, yung foundation balm and ito, it's too matte for my oily textured skin. And talagang, hindi ko alam kung anong explanation behind this, bakit nagkaganito. So, okay, let me wash my face. Wait lang. See? So, ang ginamit ko ngayon is Angel Skin Veil. Skin tint ng Lucky Beauty. See? Sunscreen lang inilagay ko dyan sa ilalim. Sabi ko sa inyo. Anyway, I think at this point, move on na tayo sa next product. Dream Chaser Quad Eyeshadow Palette. Meron tayong 4 dito. Isa-swatch ko sa inyo lahat. Wow! Ang ganda ng lalagyan. Ang ganda ng lalagyan, guys. Sira! Nahulog! Why? Sayang naman. Yung shimmer. Pag ganito, pwede replace to, no? Pero anyway, pwede ko naman siyang ayusin. Okay, turuan ko na lang din kayo, guys, ha? Kung ayaw nyo nang ma-hassle sa return, exchange, ganyan. Ganito. Pero ang ganda ng, ang ganda ng lalagyan, ng packaging. Ayan.
Tapos you can spray anything. Gagamitin ko tong beauty mist para lang magbuo siya ulit. So, spray nyo dyan. Okay. And then, kuha kayo ng, kahit yung dulo ng brush pwede na eh. I-ganyan nyo lang, durugin nyo. Para lang maano siya ulit. Bumuo siya dyan sa pan. Ito nag-work sa akin to. So, hopefully sa inyo mag-work din, ha? Expose nyo lang muna siya. I-open nyo lang muna siya para din matuyo. Ayan. Buo na siya ulit. Okay, ganun lang. So, ganyan ginagawa ko kapag nababasag yung aking eyeshadow. Let's swatch this since nakawakan naman na natin. I-swatch na natin. So, ito yung shimmer. Ay, wow. Uy, wow. Ang ganda, oh. Anyway, may setting spray kasi yan. Kaya talagang nag-pop talaga yung kulay. Ito yung tatlong matte. Hindi masyado makita yung matte. And then, ito yung, ay, ang ganda nung cool tone brown. Oh my goodness. Ito yata hinahanap ko na shade na gusto ko. Tapos, itong isa, yung reddish brown. Wait lang, let me swatch. Ayan siya, guys. So, ito yung itsura ng kanyang palette. Ang ganda nung kanyang, may salamin siya dyan, oh. Ang ganda. Very nice. Ang ganda niya, oh. Regular price nito is 549 pesos. Pero ang ganda niya. Sa totoo lang, guys. Ang ganda niya. Very nice. Pati yung salamin niya dyan. Ito naman si Coral Cloud. Cute no cute ako dito sa palette na to. Iba-iba pati siya ng kulay. Yung isa, brown. Ito, parang medyo rose ng konti. Ito, medyo lavender. Ito naman si Sugary Rose. Ang cute niya. Ito, dalawa yung shimmer. Ang ganda. Ito yung last shade. This is Dreamer Dust. Ang ganda nung niya, nung matte niya, guys. Impressive. Kasi sobrang pigmented niya talaga. And usually, kapag kaganyan, usually powdery, itong ganda ng formula niya. Kumakapit siya sa skin, hindi siya makalat. Pero, parang pare-pareho yung 2 to 4 para sa akin. Parang gusto ko yung 1 kasi yung cool tone na brown yung hinahanap ko eh. Yun na lang gagamitin ko. Honey Lake. Kasi I'm boring like that. Kaya ito yung gagamitin ko. So, let's start with, of course, yung dito. Ito, as base natin. Ayan. So, siya na yung pinaka-transition na rin na shade. Kino-concentrate ko dito sa my crease. You know what? Gamitin na rin natin yung same brush. Gamitin natin tong cool toned na brown. Excited ako dyan. Naghahanap talaga ako ng cool tone na brown, guys. Sa totoo lang. Inuunti-unti ko lang muna. Then, lalagay ko na siya. Ito ba yung hinahanap ko? Ikaw ba yun? Parang medyo warm pa rin siya. Kuha lang ako ng mas maliit na brush. Parang hindi ito yung hinahanap ko. Nung nilagay ko na siya sa eyelids ko, hindi siya yung cool brown na hinahanap ko. Parang warm pa rin siya on my eyelids, Tapos nagmukhang parang medyo coral. Baka sa brush. Try ko nga, ilagay ko using my fingertips. Ay, parang mas okay yata fingertips. Tapos yung edges lang yung binablend ko with a brush. Pero sa loob, fingertips yung ginamit ko. Parang hindi pa rin. Parang hindi ikaw yung hinahanap ko eh. Anyway, it works naman. Pero hindi lang yun yung shade na in-expect ko. I mean, akala ko kasi talagang cool tone brown. Pero nung nilagay ko sa eyelids, naging warm eh. Gawin na natin itong sa kabila at pantayin natin. Ano po? Okay, pwede naman, pwede naman. Okay, ito naman yung mga usual na, bronzy. If ever gusto ko ng neutral na look, ito yung madalas na ginagawa ko. As in, nude brown, Tapos, kumuha lang ako ng flat na brush. Maglalagay ako dito sa lower lashes. Parang fine-frame niya yung eyes. Kaya, bet na bet ko yan. And may illusion na parang, kunwari, makapal ang lashes mo sa lower lashes kahit hindi. Gamitin ko na rin to as eyeliner. Kung possible. Ayan, possible naman. Ay, hindi pala ako nag-eyeshadow primer, no? Pero okay lang yan. Ang ganda yung matte nila. In fairness, very pigmented yung matte shade. I like it. Then, kunin natin itong shimmer. Lalagay ako dito sa middle part ng eyes. Grabe, ang ganda ng shimmer. Super. I'm in love. Nilagyan ng glitter dito. Parang gusto ko siya merong, lagyan natin ng shimmer. Ang ganda. Ang ganda pala pag may konting glitter. Ay, iyan. Perfect. Ang ganda. Oh my gosh, mas maganda pala yun. Amazing. Ayan, guys. Ayan na. Mukhang na-achieve na yung bet ko. I like it. Ang ganda. Gusto ko yarn. Okay, I'm very happy. Kanina medyo nag-ano pa ako eh. Parang the same lang nung usual. Pero oh my gosh, ang ganda ng shimmer. Okay. So, okay sa akin yung eyeshadow. Oo. Lalo na siguro pagka nilagyan natin ng eyeshadow base yan.
mas magtatagal. Anyway, wala na tayong i-wear test kasi I didn't like the bases nung Bare and Bliss. Oo. I've tried the cushion. Yung cushion na gustuhan ko. Yung cushion lang nag-work sa akin. But the foundation, yung liquid, this one, etong dalawa, very matte siya for my textured skin. So, yun lang. Kung ano yung sinabi ko kanina, wala namang nagbago doon. Yun pa rin yung aking initial thoughts. Let me know kung paano yung way nyo, if ever ito yung ginagamit nyo ngayon or favorite nyo ngayon. Share naman kung paano nyo siya ginamit. Kasi it didn't work sa akin on my textured oily skin. Hindi talaga siya okay. So, let me know your thoughts if ever you have tried this, kung meron kayong magbibigay na tip. Kasi binili ko yan, sayang kung hindi ko magagamit. Okay yung coverage na, pero it's just, kung meron kang dry patches, it won't work. So, hindi siya nag-work sa akin kasi may dry patches ako dito and na-emphasize niya. Ayun lang naman, oo. Yung eyeshadow, it's very nice. Ang cute ng eyeshadow. Ang ganda. Pati yung pinaka-packaging niya. Na-in love ako sa packaging niya. Tingnan nyo naman kung gaano ka-cute. Ang ganda ng color. Ang ganda ng kulay, At saka, basta ang ganda-ganda lang niya. I love it so much. Ang cute. Siguro dito, ayan, sumatotal, ang nagustuhan ko lang is yung eyeshadow palette dito sa review na to. Let me know your thoughts. Yung ibang products na ginamit ko on my face, listahan na sa description box. Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong request, feel free to comment also down below. And yeah, thank you so much for watching. Kung na-enjoy nyo tong video na to, don't forget to thumbs up. At kung nakatulong, kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. And I will see you again on my next one. Thank you. Bye!